Inabi ng MWSS na may pagkukulang ang gobyerno kaya may kakulangan sa supply ng tubig ngayon. Kaugnay niyan, may dalawang malaking dam na pinaplanong itayo pero bakit may pagtutol? Saksi live si Katrina Son. Katrina! Igan, bukas nga isusumite ng ilang barangay ang kanilang report sa City Government of Mandaluyong at mula dito nga ay pagdedesisyon na nila kung magdedeklara nga sila ng state of calamity dahil nga sa water shortage. Alas 6 pa ng gabi, abang-abang na sa gilid ng kalsada ang mga taga-barangay Addition Hills. Wala mga biso kung may daraang bumbero ngayon. Hanggang ngayon, nag-antay kami baka sakali na may dadaan ulit. Wala ma'am na nasabi ngayon, pero kagabi kasi may dumating. Kaya nag-abang na rin kami, baka dumaan ulit. Wala nang ligo, wala nang kain. Kasi wala nang inumin eh. Puro tulak na lang yung pagkain para malunok. Siguro magpunas na lang ng towel para makabawas man ng sobrang init. Sa isang araw, pinagkakasya na lang daw ang isang balde ng tubig. Ang water refilling station na ito, halos 24 oras na raw na bukas sa dami ng mga bumibili. Sa dami ng mga apektadong barangay, hindi maikutan lahat ng mga truck ng bumbero. Kahit po yung barangay po namin, nawala na rin po ng tubig. Hanggat kaya pa po namin, tutuloy po namin ito. Ang ilang taga-barangay drive, puyat na sa kahihintay ng rasyon. Inis pa sa ilang kapitbahay na ibang klase raw dumiskarte. Kulang na lang, doon na sila maligo, doon na sila tumiri. Kalbaryo, pati sa bulsa. Ano pinaniligo nyo? Mineral water. Mineral water na, bakit po? No choice, walang tubig. Habang pinapaligo, pag banlaw na, kasama na inom doon. Sa ganitong sitwasyon, subok na subok ang diskarteng Pinoy. Sa istasyong ito ng MRT na may tubig, nag-igip ang ilang tauhan nila para dalhin sa ibang istasyon sakay din ng MRT. Ang Malacanang, duda kung totoong may water shortage. Dahil ang Maynilad, wala namang problema sa sineserbisyuhan. Inefficiency yan, mismanaged. Di artificial lang yon kung ganon. Sabi ng Manila Water, maraming ang tubig sa Angat Dam pero di nila madala papuntang Metro Manila dahil sa limitasyon sa laki ng kanilang tubo. At dahil di mapuna ng demand, napilitan tuloy silang gamitin ang nakaimbak na tubig sa Lamesa Dam. Kaya bumagsak ngayong araw sa lowest level ang Lamesa Dam sa loob ng 21 taon. Depensa ng Manila Water, noon pa nila sinasabing kailangan ng mga dagdag pagkukuhanan ng tubig. Pero gobyerno ang magtatayo nito. Ang mandato po ng supply talaga ay kumbaga nasa pamahalaan. Ang Manila Water kami, konsesyonaryo. So ito yung tubig na meron, so ikaw ang bahala na mag-distribute, ikaw ang bahala na mag-operate ng mga facilities. It's the government's fault, it's the fault of the two concessionaires, it's the fault of the consuming public. It's a shared responsibility. It's the government's fault because we are responsible to source new water sources. Bakit nga ba hindi nagkaroon ng bagong water source? Gayong noong 2017 pa ay nagbabala na rin ng MWSS sa worst case scenario na magkukulang ng 120 million liters ng tubig. Ang sabi pang solusyon noon, ang Kaliwa Dam at ang Laiban Dam. Nasa Infanta at General Nakar, Quezon ang Kaliwa Dam, habang nasa Tanay Rizal ang Laiban Dam. Ang Kaliwa Dam, ayon sa DENR, di pa masisimulan dahil wala pang application para sa Environmental Compliance Certificate. Hanggang sa kasalukuyan ay wala naman silang naisasubmit. Kung kaya't technically, if you'll talk about the application, wala kaming hawak kahit na anumang application tungkol sa dam. Tutol ang mga katutubong dumagat sa Rizal at Quezon na itinuturing na ancestral domain ang sasakupin ng Kaliwa Dam. Kontra rin ng NGO na Haribon Foundation dahil masisira daw ang bahagi ng bundok ng Sierra Madre na isang forest reserve, national park at wildlife sanctuary. Itatayo ang Kaliwa Dam gamit ang 8.72 billion pesos na loan mula sa China. Contractor ang China Energy Engineering Corporation. Natanong tuloy ang palasyo tungkol sa usap-usapang tactical lang ang water shortage para mailusot ang Kaliwa Dam na gagawin ng China. I don't want to speculate. Ang mas malaking Laiban Dam sa Tanay, pagbumulan ng short at long-term water supply para sa Metro Manila at karating lugar. Pero may babala ang Haribon kapag natuloy ang Laiban Dam. Chinek namin yung website ng MWSS about the project. Pinakita nila yung part ng Kaliwa Dam. So in-overlay namin yun, yung
Daraitan or Barangay Daraitan, may mga communities. So, yun yung direct communities na maapektuhan. So, yung mga bahayan dito banda sa Daraitan ang malulubog. Ang panukala ng Haribon. Ang sinasuggest namin para at least maging continuous yung water source ng Metro Manila ay i-restore yung existing watersheds. Planting of trees. So, mini-maintain mo or ini-enhance mo yung soil integrity. Igan, balik nga naman dito sa Mandaluyong hanggang sa mga oras na ito ay nakapila pa rin ang ilang mga residente dito nag-aabang at umaasa na may magrarasyon ngayong gabi ng tubig rito. At live mula dito sa Mandaluyong, ako si Katrina Son, ang inyong saksi.